Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa, dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, mga Pilipinong marino ng MV Galaxy Leader, bihag pa rin ng Houthi. Apela na mapalaya, malabo pa rin. DepEd, nagpaalala sa mga paaralan ukol sa no collection policy. Pag-uusig ukol sa Lucky South 999, sinagawa na sa Kongreso. PAP, muling pinagtibay ang dedikasyon sa international humanitarian law. Finance Secretary Recto sang-ayon sa pagpapalawak ng benepisyo sa mga miyembro ng PhilHealth. Ika-4 na medalya ng Pilipinas sa Paris Olympics, nakamit ni Filipina boxer Nesty Petesio. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, hindi pa umuusad ang apela na mapauwi ang mga Pilipinong marino ng MV Galaxy Leader sa kabila ng pagkakasakit ng ilang Pinoy bilang bihag ng mga rebelding Houthi. 9 na buwan na umano ang nakakalipas matapos silang madakip at mapasakamay ng mga Houthi. Nauna nang iniulat na nagpapakita ng sintomas ng malaria ang ilan sa mga marinong Pinoy na ngayon nakarecover na at ibinalik sa barko. Ayon kay Department of Foreign Affairs sa Undersecretary Eduardo Jose de Vega, iginigiit ng mga Houthi na mapauwi ang mga marino at sinabing papalayain lamang ang mga marino kung tatapusin ng mga Israeli ang kanilang labanan sa Gaza. Sa iba pang ulat, sapat na bilang ng bakuna laban sa kaso ng African Swine Fever o ASF para sa mga baboy. Yan ang panawagan ni AGA Party List Representative Nicanor Briones upang masolusyonan ang isyong kinakaharap sa industriya nito, maging sa pagpapanatili ng supply ng pagkain at abot kayang presyo ng bilihin. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Sa eksklusibong panayam kay Representative Nicanor Briones ng Agricultural Sector Alliance of the Philippines o AGA Party List, ay nanawagan ito para sa sapat na distribusyon ng bakuna para sa African Swine Fever o ASF hindi lamang sa Batangas, kundi pati na rin sa iba pang lalawigan. Pagbabahagi pa ni Briones, nagpapasalamat siya sa inisyatibong dala ng pamahalaan sa aprobasyon ng bakuna para sa higit na 600,000 baboy. Aniya, kinakailangan ito ng mga apektadong bayan lalo na ang lugar sa Batangas na nakakaranas ng ASF outbreak na siyang nakakaapekto rin sa industriya ng pagbababoy. May outbreak doon sa isang maliit na bayan ng Lubo ay parang aabot na sa 10,000 ang namatay na baboy. So kung tutusin, mas malaki ang tama sa ibang bayan. Kaya na marami na ang talagang natatakot at nahihirapan. Katunayan, ang presyo ng baboy sa Batangas, bumagsak na ang inahin. Meron ang gusto na mamimili, 2,000-3,000 piso na lang. Dagdag pa ni Briones, labis na nahihirapan ang mga magbababoy sa Batangas dahil sa ASF outbreak. Paglilinaw niya, sa kabila nito, nakikipag-ugnayan din ang kanilang partido sa mga ahensyang nangangasiwa sa sektor ng pagkain at agrikultura. Ayon sa kanilang pagpupulong, gagawing prioridad sa bakuna ang mga lugar na idedeklarang nasa ilalim ng state of calamity bunsod ng ASF. Paglilinaw niya, bagamat mayroong kakulangan sa bakuna, mas mainam na unahin ang paghahandog ng libreng bakuna para sa mga backyard racers upang maibsan ang gastusin at masuportahan ang mga maliit na magbababoy. Dapat magkaroon ng budget. Una ay yung mga backyard racers na ang tingin ko ay mga 3.5 billion pesos. Kukumputin mo yung 5.4 million na alaga ng mga backyard racers times 600. So mga halos 3.5 billion yan. At yung kung lahat naman ng populasyon, kasama na yung mga commercial racers, mangangailangan tayo ng 9 million times 600, that's 5.4 billion pesos ang kailangan budget. Yan ang dapat kaagad na ihanda o ialat, magkaroon ng
emergency fund or calamity fund para sa lahat ng magbababoy sa buong bansa. Bukod sa ASF vaccine, nananawagan din si Briones para sa bakuna laban sa avian flu na aniyay isa ring banta laban sa supply ng pagkain at sektor ng merkado. Ang isang pakiusap ko sana yung bakuna para sa bird flu ay ma-approvean din kaagad. Dahil kung matatanda ninyo, mga 2 years ago, nagkaroon ng outbreak ng bird flu na may namatay ng mga 10 million heads ng layers and broiler dyan sa norte. Baka bumalik dahil hanggang ngayon wala pa tayong bakuna. Ang solusyon din diyan ay bakuna. Huwag na nating hintayin na magkaroon ng another outbreak. Sa kabila ng mga iminungkahi ni Briones, sang-ayon naman ito sa bakunang handog ng pamahalaan para sa mga hog raisers at mga supplier ng baboy sa bansa. Dito ay pinabatid niyang umaasa ang sektor ng agrikultura sa aksyong isasagawa ng gobyerno upang sugpuin ang kaso ng ASF maging ng avian flu. Suggest natin na itong 2025 ay talagang masigurado na mayroong budget para sa bakuna ng ASF at bird flu. Pero ang pinakamabilis mag-declare ng state of emergency or state of calamity. Dahil meron naman tayong pondo talaga na pwedeng kuhanin kapag may mga kalamidad. Ay ito'y mas matinding kalamidad ito na tumatama sa magbababoy at maging sa mga poultry raisers. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Itinanggi ng Scotiabank at Cayman National Bank na mayroong offshore account sa kanila ang akusadong si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Garcia. Ito ay matapos ang pagdawit ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa pangalan ni COMELEC Chair Garcia na mayroong offshore account. Nauna nang itinanggi ni Garcia na mayroon siyang offshore account at sinabing hindi pa siya nakakarating sa Cayman Islands na matatagpuan sa Caribbean. Tugon naman ang mga bangkong nadawit sa aligasyon, sinabi nila kay Garcia na upang makapagbukas ng account ang isang dayuhan, dapat umanong personal na pumunta kung saan nila balak magbukas ng account. Samantala, ilang linggo mula nang magsimula ang pagbubukas ng klase, nagpaalala ang Department of Education sa mga paaralan na pairalin ang no collection policy. Para sa detalye narito si Francis Riodique. Pinaalalahanan ng Department of Education ang mga paaralan na wala umanong bayad o kontribusyon ang dapat nahingin sa mga estudyante at guro. Ito ay umiiral sa pampubliko at pampribadong paaralan, pati na rin sa mga kolehiyo at universidad. Ito ay sa ilalim ng DepEd Memorandum No. 41 Series of 2024 na pagpapaalala ni DepEd Secretary Sani Angara na bawal ang pagbebenta ng tiket o paghingi ng kontribusyon. Sakop ng probisyon na ito ang sino mang tao sa anumang layunin o proyekto, maging voluntaryo man ito o hindi. Paglilinaw naman ng DepEd, hindi kabilang sa polisiya ang membership fee sa Red Cross, Girl Scout at Boy Scout of the Philippines. Hindi rin ito sakop ang mga kontribusyon ng mga magulang at donasyon ng mga stakeholders para sa suporta sa mga baryo high schools. Asahan umano ang mahigpit na implementasyon nito kung saan maaring patawan ng kaukulang multa o pagkabilanggo sa mga hindi susunod sa polisiyang ito. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, matapos magsanib, nalusaw na ng tuluyan ang dalawang low-pressure area na namataan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Bukod dito, isang bagyo pa sa labas ng bansa ang mas lalo namang lumakas bilang tropical storm. Ito ngayon ay binabantayan sa Hilagang Luzon at kumikilos sa bilis na 15 kilometro kada oras. Samantala, habagat pa rin ang nagpapaulan sa karamihang lugar sa bansa, partikular
na sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. ARTA patuloy ang pagsusulong ng ibos sa bansa. PNP-CIDG binalaan ng publiko sa panganib na dala ng mga iligal na LPG. Pag-uusig ukol sa Lucky South 999 isinagawa sa Kongreso. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Matapos ang pagdedeklarang iba na ang pogo sa bansa, inusig sa Kongreso ang mga kumpanyang dawit sa operasyon nito, maging ang mga personalidad na umano'y sangkot dito. Para sa buong kaganapan, atin niyang tunghayan mula kay Jade Buhoy. Sa pamumuno ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez ng Komite sa Pampublikong Kapayapaan at Kaligtasan ukol sa pagdinig ng krimeng kaugnay ng pogo sa bansa, inusig sa Kongreso ang mga personalidad at mga empleyadong bahagi ng Lucky South 99. Dito, kwestiyon din ni Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong ang kaugnayan ni Attorney Harry Roque sa Lucky South 99 dahil sa koneksyon nito sa ilalim ng pamamahala ng Whirlwind. Na dalawang entities, similar persons running these companies. Whatever explanation that we have from Secretary Roque, the bottom line, Mr. Chair, is it benefited a lot Lucky South 99. Buwelta naman ni Roque ukol sa kanyang kaugnayan sa Lucky South 99. So I rendered service to an agent of Lucky South, and obviously she was there to make sure that the interests of their principal would be protected dahil nga na-dispalpohan siya. So the answer is, Tasi Ong was there as an agent, and in fact, in the rules of PAGCOR, kinakailangan magkaroon sila ng representative, an agent who will represent the different licenses with PAGCOR. And it is not a requirement that the agent becomes a shareholder or an officer. In fact, after that meeting was when Sandra Ong became a representative of Lucky Star. Dagdag pa rito, siniyasat din ang ukol sa inisyong Executive Order No. 13 sa Administrasyong Duterte kung saan ipinasa ng Kongreso ang pag-ootorisa ng PAGCOR sa mga online gambling. Bahagi din sa nasabing pagdinig ang ukol sa matagumpay na pagsakote ng Zone U1 Pogo Hub sa Bambam, Tarlac na pinangunahan ng CIDG-NCR kung saan tinalakay ang pagtanggal sa pwesto sa hepe nito na si Colonel George Buyakaw. Bagamat mayroon pa ring anomalyang pilit na inuungkat sa nasabing pagdinig, pagpapatuloy ng Kongreso ang pag-uusig ukol sa pogo sa ika-15 araw ng Agosto kung saan ito'y pamumunuan ng 4 na lupon sa investigasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa isinagawang pagdinig ng Kongreso ukol sa kaso ng pogo o Philippine Offshore Gaming Operators na Lucky South 999 sa bansa, napatawan ng contempt ang Corporate Secretary nitong si Ronelyn Baterna. Ito ay bunso ng pabago-bagong sagot ni Baterna ukol sa mga tanong at pagtatanggi sa pagkakakilanlan ng may-ari ng kumpanya. Samantala, muli pang sisiyasatin ng Kamara ang tungkol sa umano'y identity theft na kinahaharap ni Julian Lisangan III, Edwin Ang at Ryan Chua dahil ayon sa Kamara, hindi ka panipaniwala nang wala silang ideya sa kung ano ang kanilang pinasok na kumpanya.
Sa kabilang banda, umabot sa 782 million pesos na halaga ng irrigation equipment ang itinurn over ng pamahalaan sa National Irrigation Administration nitong Miyerkules. Pinangunahan nito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na anya ang kabuuang 148 na irrigation equipment ay pinagkakaloob sa regional office ng NIA. Ayon kay Marcos, ang nasabing turnover ay pagpapakita ng suporta sa sektor ng agrikultura. Inanunsyo din ni Pangulong Marcos na ang susunod na batch na ipagkakaloob ng mga nasabing equipment ay sa taong 2025 na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. Sa iba pang kaganapan, buong pasasalamat ang inihandog ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Pangulo dahil sa paninindigan nito na ituloy ang Public Transportation Modernization Program o PTMP. Tunghayan ng balitang yan kay Danisa Lopez. Pinasalamatan ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairperson Attorney Teofilo Guadis III si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa suporta nito na ipagpatuloy pa rin at hindi ihinto ang Public Transportation Modernization Program o PTMP. Ito'y matapos na isuspindihin ng ilang mga senador ang nasabing modernisasyon para sa umano'y malalim na pag-aaral na siyang malaki rin ang hinanaing ng mga tsuper at operator. Depensa naman ni Marcos, ilang ulit nang napospo ng PTMP kaya't hindi ito sang-ayon na minadali umano ng pamahalaan. Dagdag pa ng Pangulo, minority lamang ang tutol dito dahil pagbabahagi niya ay nasa 80% na ang consolidated na mga pampublikong sasakyan. Hinanga naman ni Guadis ang pamumuno ni Marcos para sa umano'y mas komportable at eco-friendly na uri ng transportasyon sa bansa. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa layuning mapabuti, mapabilis at maging epesyente ang serbisyo ng gobyerno pagdating sa mga usaping inegosyo sa bansa, patuloy ang pagsulong ng Anti-Red Tape Authority na magkaroon ng electronic business one-stop shop ang mga lokal na pamahalaan sa bansa. Narito ang detalye. Sa patuloy na pag-iikot ng Anti-Red Tape Authority o ATA sa iba't ibang panig ng bansa para sa inisyatibong Ease of Doing Business ng ahensya, patuloy rin ang mga aktibidad nito gaya ng paglulunsad ng mga Electronic Business One-Stop Shop o EBOS sa mga munisipalidad, lalawigan at lungsod sa bansa. Ito ay upang mapabuti ang serbisyo ng gobyerno patungkol sa pagnenegosyo at kaugnay na usapin. Isa sa mga nais maabot ng ARTA ay ang mapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Sa isang pagtitipon ng Malaysia Chamber of Commerce and Industries Philippines Incorporated nitong Martes, isa sa mga panauhing pandangal si ARTA Director General Ernesto Perez. Sa kanyang naging talumpati sa kaganapan, sinabi nito ang mga hangarin ng ARTA na nakabatay sa layunin ng Administrasyong Marcos. The directive of the President is always about streamlining and digitalization of government processes in order to promote bureaucratic efficiency as one of his 8-point socioeconomic agenda. We have proven that the best way to fight red tape and corruption is for all government services and processes to be streamlined and digitalized. Kasabay ng kaganapan ay binanggit din ni Perez na bukod sa magandang relasyon ng Malaysia at Pilipinas, ang naturang bansa ay maaasahan. Kaya naman minimithi ng ARTA ang mas maigting pa na kolaborasyon sa pagitan ng dalawang panig. Bukod sa mga EBOS, ay ilan pa sa mga programa at proyektong itinataguyod ng ARTA ay ang Competitiveness Dashboard na kamakailang inilunsad nitong ika-6 na anibersaryo ng pagkakatatag ng ahensya. Layon ng dashboard na ito na ma-monitor at masubaybayan ang pag-unlad ng iba't ibang aspeto ng competitiveness ng bansa. Sa pamamagitan din nito, madali nilang matutukoy kung paano pa mapapabuti ang industriya ng negosyo
gayon din ang mga serbisyong ibinibigay para sa mga mamamayan. Sa kasalukuyan, nasa humigit kumulang 50 local government units o LGUs na ang mayroong IBOS sa bansa. 1/4 ng target na 200 LGUs ng ARTA para sa taong ito. Ang pinakahuling napuntahan ng ARTA na naglunsad ng IBOS ay ang Ormoc City at Palompon City sa probinsya ng Leyte. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Babala sa publiko. Huwag tangkilikin ang mga nagbebenta ng illegal na LPG dahil ayon sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, ito'y lubhang mapanganib. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Matapos makumpiska ang milyong halaga ng iligal na produktong LPG, ay mariing pinaalalahanan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang publiko na lubhang mapanganib ang dala ng pagbibili, paggamit at pagbenta ng mga ito kaya't hindi dapat natangkilikin. Sa operasyong Oplan Ligas ng ahensya ay nakumpiska ang illegal na LPG equipment na nagkakahalagang 26.6 million pesos. Pagbabahagi naman ni PNP-CIDG Director Police Major General Leo Francisco sa mga ulat na natatanggap nito na sangkot umano ang Aurora Gas Corporation sa pagbebenta ng mga produktong LPG na hindi otorisado ay ipinatupad dito ang search warrant laban dito. Hindi man nakita sa nasabing kumpanya ang may-ari ay arestado naman ang 8 empleyado at kumpiskado rin ang lahat ng kagamitan sa kumpanya. Nanindigan naman si Major General Francisco na patuloy nitong huhulihin ang mga gumagawa ng iligal na aktibidad para sa seguridad at kaligtasan ng publiko. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang ulat, sa pakikipagtulungan ng Sandatahang Lakas ng Australia, Canada at United States of America ay nagsagawa ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MCA ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa Western Command o WESCOM sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Ang aktibidad na nagsimula mula noong 7 ng Agosto hanggang ngayong araw, 8 ng Agosto, ay nagtampok ng iba't ibang mga naval at air asset mula sa mga kalahok na bansa. Ayon sa AFP, layunin ng MCA ang mapahusay ang interoperability at kooperasyon sa pagitan ng mga kalahok na puwersa ng bawat bansa upang itaguyod ang internasyonal na seguridad sa karagatan at isulong ang isang payapa at bukas na Indo-Pacific. Sa kabilang dako, muling pinagtibay ng Philippine Air Force o PAF ang pangako nitong itaguyod ng kapayapaan at karapatang pantao sa ginanap na Special Flag Raising Ceremony kamakailan sa Pasay City. Ayon sa mensaheng ipinahatid ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., binigyang diin nito na hindi natitinag ang dedikasyon ng Sandatahang Lakas sa pagpapahusay ng pagkakaunawaan, pagsunod at pagtataguyod ng international humanitarian law. Binigyang diin din nito ang kahalagahan ng pangakong ito para sa bawat tauhan ng AFP sa paghubog ng kanilang mga tungkulin bilang profesional at etikal na puwersang militar. Susunod sa News Force. DOH at First Lady Marcos pinangunahan ang turnover ng Bagong Pilipinas Mobile Clinic sa Cebu. Finance Secretary Recto sang-ayon sa pagpapalawak ng benepisyo sa mga miyembro ng PhilHealth. Manileño Olympians o Vienna at Yulo makakatanggap ng cash incentives mula sa lungsod ng Maynila. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sa
halip na bawasan ang halaga ng kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth, sang-ayon si Finance Secretary Ralph Recto na palawakin na lamang ang benepisyong hatid nito. Lininaw din ng kalihim na hindi galing sa mga miyembro ang tinutukoy na excess funds. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Iginiit ni Department of Finance Secretary Ralph Recto na mas gusto niya ang pagandahin pa ang mga benepisyong matatanggap ng miyembro ng PhilHealth. Ito ang kanyang pahayag ukol sa ipinapanukalang pagbawas sa halaga ng kontribusyon ng mga PhilHealth members. Hindi nilinaw ni Secretary Recto kung tutol siya sa mungkahing ito ni PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma. Ngunit aniya, mas dapat na pagtuunan ng pansin ang pagpapalawak ng mga benefit packages ng PhilHealth. I would prefer as much as possible better benefit packages. I would prefer na ang purpose niyan ay makatulong sa ating mga kababayan na mabawasan yung out-of-pocket expenses na mga nagkakasakit. Samantala, nilinaw din ni Secretary Recto na hindi umanugaling sa kontribusyon ng mga PhilHealth members ang kontrobersyal na excess funds nito. Aniya, ang 89.9 billion pesos na excess funds ay mula sa ipinagkaloob na subsidiya ng gobyerno sa PhilHealth. Madaming subsidy ang gobyerno binibigay ng PhilHealth na hindi nila kayang gastusin. At hindi mo pwedeng pilitin sila na agad-agad i-pressure na gastusin mo yan, ubusin mo lahat yan. Dahil pag ginawa mo yan, hindi mo pinag-aralan na mabuti, mawawala lang yung pera niyan. Kaya naman ang mga excess funds tulad ng sa PhilHealth ay inililipat sa pamahalaan at tatawagin ng unprogrammed funds. Paglilinaw ni Recto, sa halip na natutulog ang pera sa PhilHealth ay ilaan na lamang ito sa iba pang programa ng gobyerno. Karamihan umano sa pinaglalaan nito ay ang mga proyektong pang-infrastruktura at mga social programs. Kaya paggigiit ni Recto, hindi umano pork barrel ang unprogrammed funds. Samantala, matatandaang nitong ikalawa ng Agosto sa panguna ni Senator Coco Pimentel ay inihain ang petisyon sa Supreme Court na tutulan ang paglipat ng excess funds ng PhilHealth sa unprogrammed funds ng gobyerno. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang balita, pinangunahan ni na First Lady Liza Araneta Marcos at the Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa kasama ng iba pang opisyal ng kagawaran ang turnover ng bagong Pilipinas Mobile Clinics sa 16 na probinsya sa Region 6, 7, 8 at sa Isla ng Negros sa pagbubukas ng ika-455 anibersaryo ng pagkakatatag ng lalawigan ng Cebu noong ika-5 ng Agosto. Ayon sa kagawaran, ang mga mobile clinic na ito ay kumpleto sa gamit para sa mga serbisyong medikal, diagnostic at referral upang dalhin ang pangangalagang pangkalusugan sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Sa iba pang ulat, muling pinalalahanan ng Philippine Ports Authority o PPA ang mga pasahero na huwag tangkilikin ang mga fixer sa pantalan dahil ito ay modus. Kaya't paalala nito sumunod sa tamang proseso ng transaksyon at huwag magpalinlang sa mga nanghihingi ng karagdagang bayad para umano'y sa mabilis na proseso. Pinalalahanan din nito ang publiko na ipagbigay alam kaagad sa mga kawani ng PPA at Port Police sakaling mayroong matuklasan na ganitong insidente. Samantala, makakatanggap ng cash incentives ang 2 Olympian Pride ng Pilipinas na tubong Maynila na sina pole vaulter AJ Obiena at gymnast Carlos Yulo. Ang detalye, panoorin. Masayang inanunsyo kamakailan ng pamahalaang lungsod ng Maynila na gagawaran ng cash incentive ang 2 Manileño Olympians na sina two-time Olympic gold medalist at gymnast pride na si Carlos Yulo at Paris 2024 pole vault Olympian at 4th placer AJ Obiena.
Dahil sa 2 gintong medalya ang naiuwi ng Malate-born gymnast, 2 milyong piso ang matatanggap nito mula sa Maynila. Habang ang Tondo Pride pole vaulter ay makakatanggap naman ng 500,000 pisong insentibo. Ang insentibong ito sa mga Olympian ay layong bigyang pagkilala ang kanilang talento, dedikasyon at kontribusyon sa kani-kanilang disiplina sa larong pampalakasan. Lubos naman ay pinagmamalaki ng lungsod ang karangalang handog ni Obiena at Yulo sa bansa na kapwa tubong Maynila. Sa kasalukuyan, 4 na medalya na ang mayroon ng Pilipinas matapos magdagdag ni na Filipina Olympian boxers Ira Villegas at Nesty Petesio ng kani-kanilang secured bronze medal makaraang magtapos ang kanilang kampanya tungo sa gintong medalya ng women's flyweight at featherweight ng Olympics. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Sa larong pampalakasan, 4 na medalya na ang nasamsam ng Pilipinas sa Paris Summer Olympics 2024. Ito ay matapos pagharian ni Polish boxer Julia Ceremeta sa split decision na 4-1 ang 57 kg women's featherweight semifinals. Dahilan upang magsettle ang Filipina boxer pride na si Nesty Petesio sa bronze medal finish. Bagamat umiscore sa lahat ng 5 scorecard sa opener si Petesio, bigong mapanatili ng 32-year-old Olympian ang composure nito tungo sa gintong medalya. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, mga Pilipinong marino ng MV Galaxy Leader, bihag pa rin ng Houthi. Apela na mapalaya, malabo pa rin. DepEd, nagpaalala sa mga paaralan ukol sa no collection policy. Pag-uusig ukol sa Lucky South 999, isinagawa na sa Kongreso. PAP, muling pinagtibay ang dedikasyon sa international humanitarian law. Finance Secretary Recto sang-ayon sa pagpapalawak ng benepisyo sa mga miyembro ng PhilHealth. Ika-4 na medalya ng Pilipinas sa Paris Olympics, nakamit ni Filipina boxer Nesty Petesio. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.